Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. Slim Malakay po. Simplify Happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang arte. Less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang gandang buhay po sa ating lahat. So yan guys, nais ko lang ikwento sa inyo yung nangyari sa akin itong last October 27. So hindi ko alam dahil kung baka mag-uundas or hindi ko alam kung ano yung nangyari sa akin noong October 27. So dito po ako natutulog sa aming kwarto. So galing po ako ng night duty. So pangalawang duty ko po ng gabi. So nagising po ako. Natulog po ako dito sa kwarto. Nagising po ako ng 5:30 ng hapon. Pero napakadilim, sobrang dilim. So nagising ako, sabi ko, ba't 5:30 pa lang? Sobrang dilim na. So sa siniset ko po talaga yung alarm ko pagka panggabi po ako. So hindi pa talaga nangyari sa akin yun na hindi ko narinig yung alarm. So at hindi lang isang beses ko siniset yung alarm, kundi maraming beses. Lalo na kung every 5 minutes, every 10 minutes. So, ang nangyari po sa akin noong October 27 na yun, dahil nga po duty ako ng panggabi, pangalawang gabi ko po. So, yan, 54 years old na po tayo, pero nag-night duty pa rin po tayo. Nahiga po ako dito sa kwarto, so komportable po ang aking tulog. So, bago po ako natutulog, kada duty po ako, siniset ko talaga yung alarm. So, ayan, makikita nyo rito. Halimbawa po, ayan. Ang aking alarm po, ayan, 7:04. 7:04 p.m., 7:06 p.m., 7:08 p.m., 7:10 p.m. So every 10 minutes po ng pinatutunog ko yung aking alarm. So at hindi lang po ordinaryong tunog yung ano nito, malakas po. So ito ang kanyang tunog. Yan, pamasko pa. So yan ang ayan, pinatutunog ko po ng malakas. So yung sinet ko po na yun na 1, 2, 3, 4 na alarm, 4 na every 2 minutes nga po 7:04 p.m., 7:06 p.m., 7:08 p.m., 7:10 p.m. Kasi nga po, panggabi nga po ako. So alam niyo guys, sa 27 years kong pagtatrabaho, never pa ako nag-alarm nang hindi nagising. So, nagising po ako nung October 27. 5:30, pero sobrang dilim ng paligid ko guys. Sabi ko, bakit ganun 5:30 p.m. pa lang? So hindi ko alam ako ano ba yung nangyari sa akin ngayon. So 5:30 p.m. sobrang dilim pa lang. So since 5:30 pa lang, alis ko naman 8:30 p.m. So dapat nakabihis na po ako 8:30 p.m. So natulog po ako uli. So nung nagising ako, 8 p.m. na. So bigla kong kinuha ko itong alarm, yung aking cellphone na pinagset ng alarm. So alam niyo ba guys, lahat ng sinet kong yung sinet ko na is nakapatay siya. So bigla akong bumalikwas and then papasok naman yung anak ko. So ayan, papasok yung anak ko dito sa pinto na ito guys. Ayan, pakikita ko sa inyo. Magki 8 o'clock na po nun. Tiyempo naman na pumasok diyan yung aking anak. So ayan. At sabi niya nga, kung wala raw ba akong pasok. Ang sabi ko, may pasok ako, sabi ko. So yan guys, ginawa ko, pinuntahan ko yung anak ko sa kabilang kwarto. So kasi itong lang to guys, hindi siya bato, so dingding lang siya. Kasi yung anak ko minsan yun, yung aking bunsong anak, minsan ayaw niya na maingay, baka ako narinig yung alarm. So pinuntahan ko siya doon sa kwarto na yun. So sabi ko, pinatay mo ba yung alarm ko? Sabi niya, hindi. So ko siya, promise ko, sabi ko, swear, hindi daw talaga, may narinig ka, wala daw. So alam niyo, nung bago yun, nakakapanaginip kasi ako ng mga hindi magagandang panaginip, hindi ko alam kung ano ba yung pahiwating na nangyari sa akin na yun. At talagang kinilabutan talaga ako. So sabi ko, alas 8 na nagising ako, 7:43 p.m. na. So dapat talaga, gising na ako, mga 7:30, pinakalit na. Mag-alas 8 na nung magising ako. So nagdudumali na ako, na ako. So minsan talaga gusto ko yata maniwala na parang humiwala yung aking espiritu sa aking katawan. Kasi nung magising ako 5:30 p.m. guys. At sobrang dilim niya guys. At pag natutulog naman ako guys, yung kurtina dyan sa likod niya, medyo binubuksan ko siya guys, para makikita ko yung ilaw, yung liwanag sa labas. In that time, 5:30, sobrang dilim. So sabi ko, napakadilim. So nagsindi na ako ng mga ilaw, yung aking maliit na ilaw. Kasi hindi nga po ako sanay ng sobrang liwanag. Ang pinagtataka ko talaga kung bakit yung 4 na pinatunog kong sinet na alarm, hindi talaga siya tumunog. At sa 27 years ko na nagtatrabaho, hindi pa nangyari talaga sa akin yun, nalilate ako traffic, pero hindi ako nakapag-alarm, hindi ako nagising sa alarm. Never na nangyari yun, kahit na 3 oras lang, 4 na oras lang ang aking tulog. Hindi pa talaga nangyari sa akin yun. So, hindi ko alam kung ano ba yung nangyari sa akin ng araw na yun. Talagang kinilabutan ako at talagang pinuntahan ko yung anak ko sa kabilang kwarto. So, yan, sa dulo ng na to, pakikita ko sa inyo yung kwarto ng aking anak na
pinagtutulugan niya. So, madidinig niya yun kasi minsan pagka pumapasok siya dito at sinisilip niya ako. So, yun. Pag naririnig niya ako tumatawa, tinatanong niya kung ano yung mga pinanunod ko. So, yung bunso kong anak na yun, doon siya natutulog sa kabilang kwarto. So, kakaiba yun. Siguro talaga, minsan may nangyayari sa atin ganun kakaiba. At first time talaga na nangyari sa akin yun, hindi talaga tumunog yung alarm ko, as in nakapatay talaga siya. At usually, di ba pagka sineset natin yung alarm, naka-red siya guys eh. Ayan po natin. Oh. Di ba naka-red? Puro mga naka-red dyan. Naka-red dyan. Ayan. Ibig sabihin yan, naka-on siya. Pero nung time na magising ako, lahat siya naka-off. So sabi ko, sino nag-ano nito? Patay. Kasi pagka ganun, tumutunog siya. Ano ba? Ganun. I-off ko siya. At yun, hintayin ko yung last alarm. Ganun. At wala talaga, hindi talaga ako nagising na yun. At dahil hindi ko alam, dahil hindi nga ako nagising doon sa alarm na yun. Pero nga yung body system ko matik na yun na na dapat 8:30 mag-aano tayo, bibihis na. So, 8 o'clock nagising naman po ako ng kusa. So, yun nga, hindi ko alam kung yung ba ikonektado sa mga napapanaginipan ko na ng mga nakaraang mga masasamang panaginip na yun, yung mga ibang natin, pamilya na nawala sa ating buhay. Medyo yun, yung ating mga malalapit na mahal sa buhay. Kung hindi ko ba alam kung kinalabit ba ako or hinipo ba ako. Pero nang time na nagising ako talaga ng 5:30, sabi ko bakit ang dilim. So yun, ipakikita ko lang itong maliit na kwarto na to na aking tinutulugan. So talagang first time na nangyari yun. So hindi ko alam. So kaya nga yun, importante talaga na magpe-pray tayo, yun, at magpasalamat tayo dahil nagigising po tayo araw-araw. So sinishare ko lang yan. So kasi nga mag-uundas at saka yun nga Halloween, baka nga ako may connection yun yung nangyari sa akin na yun. At totoo yun, naniniwala ako kasi minsan na nagpaparamdam yung ating mga mahal sa buhay. So ako guys kasi prayers, a lot of prayers. So pag sumasagi sila sa isip ko, yan, sinasama ko sila sa aking mga panalangin. So yun yung guys, gusto ko sa inyo share na may nangyari talaga na kakaiba talaga sa akin na kinilabutan talaga ako. At yung balikwas ko talaga sa kama na yun, yung balikwas ko sa kama talaga, yung balikwas ko dito sa kutsyon ko guys, yun talaga, grabe, na ako talaga, sabi ko, bakit sino nagpatay ng alarm yun? At kinausap yung mga anak ko, hindi raw talaga sila pumasok dito, wala raw nagano, kasi ang lakas talaga ng sound ko guys, at matik yun na magigising ako. So hindi ko alam kung ano talaga nangyari. So yan, I'm praying to the Lord na yun, maging payapa, tahimik yung ating mga mahal sa buhay, sa kanilang sa kabilang buhay. So yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo, baka kayo ay naka-experience na rin ng ganun na pangyayari. So yan guys, at ipakikita ko sa inyo yung kwarto ng anak ko. So yun, thank you for watching guys. Maraming salamat po. So ito guys, dito ako natutulog ng October 27. Ayan. So yan, dito ako natulog guys. Yan, maliit lang po itong aming kwarto. So dito ako nakahiga guys, at talaga nang ko na hindi tumunog yung ating yung ating alarm. Bumalikwas talaga ako dyan. Dito lang na, yan, dyan lang nakalagay yung ating cellphone. So imposible na hindi ko siya marinig guys. Talagang imposible na hindi ko siya maririnig kasi halos dito ako maharap eh. So yan, dito ako maharap at sigurado akong maririnig. So yan guys, at hindi ko alam talaga kung ano yung nangyari na yun. At tiyempo nung bumangon ako guys, sabay talaga nung pagbangon ko, sabay naman na bumukas ng pinto at pumasok yung anak ko. So sabi ko, pinatay mo yung alarm? So sabi niya, hindi ma. So tatanong niya nga lang kung may pasok ako. So yun guys, at ayan, sumilip ako dito sa bintana, at nakita ko madilim ba 5:30. So binuksan kong ganun yan. Pero ang nakakabit na kortina nito guys, yung manipis pa lang. Kaya ayun, medyo hindi ko alam kung ano yung nangyari na yun. So yun, pinakita ko lang sa inyo at baka yun ay naka-experience din kayo ng ganun guys.